mga kapatid ko, na tayo po ay magkamit po ng kaligtasan. Amen. Amen. Bakit? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang isa sa dahilan, mga kapatid ko, para tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Kaya ibinigay natin ang lahat o ibibigay natin ang lahat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibibigay natin ang lahat ng magagawa natin para maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ayan po mga kapatid ko ang dahilan para tayo po, mga kapatid ko, ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay nagsisikap po sila na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at magsisikap sila, mga kapatid, na mamuhay ng ayon sa salita ng ating dakilang Diyos upang sila, mga kapatid ko, ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So ngayon mga kapatid, ang kaligtasan na ito po ay ibibigay ng mahal na Panginoon sa mga taong nagpapahalaga sa Kanya. Kasi iniisip kasi ng ilan, okay na kasi nananalangin naman ako, maliligtas ako. Okay na kasi yung pamilya ko, magulang ko, naglilingkod naman sa Diyos. Ha? Alam niyo ho, mga kapatid, ang kaligtasan po kanya-kanya. Individual ang kaligtasan. Kung paano tayo gumawa at kung paano tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw lang yung maliligtas. Hindi mo maililigtas yung anak mo, hindi mo maililigtas yung asawa mo, hindi mo maililigtas yung pamilya mo. Ang maililigtas mo ay ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung nakasaad sa Biblia. Amen? Kasi iniisip kasi ng iba, okay na, kahit hindi na ako maglingkod sa Diyos, maghanap buhay na lang ako, magtrabaho na lang ako, mag-aral na lang ako, kasi mga kapatid, iniisip nila, papasok na sila ng langit. Ha? Mali po, mga kapatid, yung ganong paniniwala. Sapagkat ang totoong paniniwala, mga kapatid ko, o totoong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sila po ay naglalaan lagi, mga kapatid ko, ng oras, ng araw, na para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang nila ginugugol yung lahat ng panahon nila sa trabaho. Hindi lang nila ginugugol ang lahat ng oras nila para sa pag-aaral, para sa trabaho, kundi mayroon po silang inilalaan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang may-ari ng ating buhay at ang Diyos din ang siyang kukuha ng buhay na mayroon ka. Amen? Na mayroon tayo. So ngayon mga kapatid, kung tayo po ay binibigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na makapaghanap buhay, binibigyan tayo ng mahal na Diyos ng panahon na pagkakataon na makapag-aral, binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na makapagtrabaho, malakas ka, malusog ka, ibinigay ng Diyos yan para gamitin mo, hindi lang para sa trabaho, kundi gamitin mo para sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Yun yung nais ng Diyos. Lahat tayo masabi personal, ang nais ng Diyos, hindi lang puro trabaho, kundi dapat magkaroon tayo ng araw para sa mahal na Panginoon Diyos, sapagkat darating ang araw sa ayaw at sa gusto ng tao, darating ang araw na kukunin ng Diyos yung ating hiram na buhay, yung kaluluwa mo, saan kaya mapupunta? Amen? Yung kaluluwa natin, saan kaya mapupunta? Darating ang araw na yon, sa ayaw at sa gusto ng tao, ang tao ay mamamatay. Subalit ang sabi ng Biblia, itinakda na sa tao ang mamatay minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Mayroon pong paghuhukom, mga kapatid, na sinasabi ang Biblia. So ngayon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ating po munang buksan, dito po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, ang talata po, mga kapatid ko, ay 27. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hebreo, Kapitulo 9, ang talata po ay 27. Ang sabi dito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Itinakda
na sa tao ang mamatay. Amen? Yung kamatayan, mga kapatid ko, wala pong pinipiling edad yan. Ha? Kahit bata, mga kapatid, kahit dalaga, kahit matanda, may ngipin o wala, kapag nakatakda na ang tao ay mamatay sa iba't ibang kapamaraanan, mga kapatid, mamamatay ho talaga ang tao kasi nakatakda po sa kanya. Amen? Subalit pagkatapos mamatay ng tao, mayroon pong paghukom na sinasabi ang Biblia. So ngayon, mga kapatid ko, sa oras na kukunin ng Diyos yung ating hiram na buhay, handa ka ba? Amen? Kasi may namamatay, natutulog lang eh. Kinabukasan, hindi na nagising, patay na. Di ba? Ang lakas-lakas, ang lusog-lusog, mga kapatid, nagugulat ka na lang. Kausap ko ba, kinabukasan, patay na. So wala pong pinipili, mga kapatid. Kahit pumunta tayo sa nicho o sa sementeryo, mga kapatid, di ba? Makikita natin doon sa sementeryo, iba't ibang hugis po ng nicho o ng, ano tawag nila yan? Pansyon. Iba-iba yung hugis. May malaki at may maliit. Tama? Ibig sabihin, wala ang pinipiling edad. Mga kapatid ko, ang tao po ay mamamatay. Ngayon, pag namatay ang tao, mga kapatid, nawalan tayo at oras para sa Panginoon. Kasi ang lahat ng kanya pong buhay ay ginugol niya sa trabaho, sa negosyo. So ngayon, ano yung nangyari, mga kapatid, doon sa mayaman? Doon sa mayaman, mga kapatid, na siya po'y nagtrabaho siya, nagpagawa siya ng malaking bodega, at doon niya nilagay ang lahat ng kanyang kinikita, lahat ng kanyang ani. Doon niya nilagay. So ngayon, ano sabi ng mahal ng Panginoon? Ikaw na halin, kung sa gabi ito, kukunin ang iyong buhay, ang lahat ng inihanda mo ay mapapakanino kaya. Amen? Ibig sabihin, nagpakasagana siya para sa kanyang pong pangangailangan. Nagpakasagana siya para sa pangangailangan ng pamilya niya. Subalit, hindi niya pinaghandaan, mga kapatid ko, yung araw na para sana sa kanyang kaligtasan. Amen? Kasi itong katawan natin, babalik ito sa alikabok, sapagkat ito po'y galing sa alikabok. Subalit yung kaluluwa na tumira dito, ito yung nakaramdam ng sakit, nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng lungkot. Itong kaluluwa na tumira sa ating pong katawan, yan po, mga kapatid ko, yung magsasabi kung hindi ka maglalaan ng araw para sa Panginoon. Na wala kang time para sa Diyos. Amen? Kung dito sa lupa, masayang-masaya ka pa. Nakakatawa ka pa. Pero pag napunta yung kaluluwa mo sa impyerno, lahat ng hirap, pagdurusa at sakit, mga kapatid ko, maranasan doon sa impyerno. Amen? Kung ngayon, mga kapatid, nakaranas tayo ng kahirapan, nakaranas tayo ng pagsubok. Di ba? Lahat ay magsabi po sa isang buwan lang, mga kapatid ko, na maranasan mo yung hirap, yung sakit, mga kapatid, grabe lang. Amen? Sa isang linggo lang, mga kapatid ko, naghihirap ka, grabe na po yung hirap na pinagdadaanan natin. Pero tandaan natin, yung hirap na pinagdadaanan po ng tao sa mundong ito, hindi po yan may kukumpara doon sa hirap na maranasan ng tao pag napunta siya sa impyerno. Amen? Kung dito sa lupa, mga kapatid, kapag naiinitan ka, maghanap ka ng lugar na mahangin. Pinupuntahan mo ba kahit malayo para makapagpahangin ka lang, para makalanghap ka lang ng sariwang hangin? Amen? Diba? Ngayon, mga kapatid, pag gusto mong mapahanginan ka, kailangan mong mag-open ng electric fan para magpahangin ka. Para na maibsan yung init. Subalit, mga kapatid, doon sa impyerno, walang electric fan, walang aircon doon. Sa impyerno, walang malamig na tubig doon. Sa impyerno, mga kapatid ko, walang hanggang paghihirap ang dadanasin ng tao. Kaya, mga kapatid, habang tayo po may buhay, habang tayo po may lakas, sigapin natin na makapaglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang buhay na ito ay ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon para gamitin natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi lamang para sa ating pong pangsariling kapakanan o pangangailangan. Amen?
Nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sa aklat ko na Roma, Kapitulo 6, ang talata po, mga kapatid ko, ay 23, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ko na Roma, Kapitulo 6, ang sabi po dito, sa 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay karamdaman. Ang kabayaran ng kasalanan ay problema. Ang kabayaran ng kasalanan ay pagsubok. At ang kabayaran ng kasalanan, ang tao ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Walang hanggang paghihirap, mga kapatid ko. Yan yung magiging bayad sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Sa pagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sa pagpapatuloy, mga kapatid ko, na walang time para sa Panginoon. May bayad. Amen. Papayag mo ba kayo, mga kapatid, na magtrabaho kayo na wala kayong bayad? Hindi kayo papayag. Amen. Isang araw lang na hindi ka sahudan, mga kapatid, galit ka na. Di ba? Hello, isang linggo, mga kapatid, na wala kang sahod, galit ka na. Amen. Hello. Dahil gusto mong bayaran ka. Yung sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ginawa tayo ng mahal na Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. Subalit, hindi ginamit ng tao, mga kapatid, mas ginamit pa ng tao ang kanilang pong sarili, ang kanilang buhay, para sa makamundong pamumuhay, kaysa maka-Diyos na pamumuhay. Mga kapatid, tandaan natin, darating ang araw na mayroon po itong bayad. At ang bayad nito ay kapahamakan. Amen. Amen. Diba? Yung iliko kaya, mga minamahal ko, kapatid, papayag kaya yan. Gagamit ka lang ng kuryente nila na hindi ka magbabayad. Hindi yan sila papayag. Kahit yung electric, yung water bill, yung nawasa, mga kapatid, hindi yan sila papayag. Ibig sabihin, magbabayad ka talaga. Bakit? Bakit kailangan mo magbayad? Para, mga kapatid ko, tuloy-tuloy ang iyong paggamit. Amen. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Halimbawa, yung cellphone ninyo, lagi ninyong niluludan. O hindi kayo makatulog kapag hindi nyo maludan, mga kapatid. Diba? Bakit? Kasi kailangan ninyo eh. Amen? So ganoon din yan, mga kapatid ko, sa ating pong kaluluwa. Sa kaluluwa na tumira dito sa ating katawan, dahil ito'y galing sa Panginoon, mga kapatid ko, hindi ito magiging kontento at magiging masaya sa mga bagay na makalangit, mga kapatid ko, kung ayaw mong ilapit yan sa Panginoon. Kung ayaw natin maglingkod sa mahal na Panginoon Diyos, tiyakin po natin, tandaan natin, dito sa mundo, dalawang paglilingkod lang ang mayroon, mga kapatid ko. Maglingkod sa Panginoon o maglingkod sa kayamanan. Maglingkod sa Panginoon o maglingkod kay Satanas. Dalawa lang naman yan eh. Amen? So ngayon, mga kapatid, paano natin masasabi kung sino yung pinaglilingkuhan natin? So ngayon, kung mas mahalaga ang paglilingkod mo kaysa mundo, ang ibig sabihin, yung pinapanagan mo ay ang Diablo. Diba? Kasi yun yung focus mo eh. Amen? Subalit, mga kapatid ko, kung nagtatrabaho ka sa mundo, para sa pangailangan ng pamilya mo, subalit nagtatrabaho ka naman para sa Panginoon, para sa kaligtasan mo. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Kung nagtrabaho tayo para sa pangailangan natin, mga kapatid ko, ginagawa natin para sa pangailangan natin. At yan po'y ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang trabaho na yan, para gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi lang ho pinigay sa atin yan ng Diyos para gamitin, mga kapatid ko, sa mga walang kwintang bagay. Diba? Naalala niyo po yung prodigal son? Yung prodigal son, mga kapatid, kinuha niya yung kanyang mana, hiningin niya yung mana niya sa kanyang magulang, at nagpakalayo-layo, mga kapatid ko, at yung lahat ng yaman niya ay inubos niya sa mga paluging pamumuhay. Alam niyo po ba kung ano yung paluging pamumuhay? Ha? Ano yun? Mga paluging pamumuhay.
Doon niya inubos ang lahat ng kanyang yaman. Ha? Kaibigan, sugalan, bisyo, doon niya inubos lahat eh. Amen? So dumating yung araw, naghihirap siya. At dumating yung araw, mga kapatid ko, na kahit pagkain na ng baboy, gusto niya nang kainin. Sa palagay nyo kaya, mga kapatid, gaano kaya yung paghihirap niya? Matindi. Amen? Subalit doon niya na-realize na doon sa bahay ng kanyang ama, may mga katulong. May mga kasamahan sila doon sa bahay na pinapasahunan ng kanyang ama at kumakain ng sobra pa o sapat na pagkain. Subalit ang sabi niya, anak ako, bakit hindi ako babalik doon sa aking ama? Amen? Ang sabi niya, magpapakumbaba ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa iyo, nagkasala ako laban sa Diyos. Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Narito ako para manilbihan o para makain lang siya, mga kapatid. Amen? Subalit, nung makita siya ng kanyang ama, mga kapatid, malayo pa lang, natalaw na siya sa malayo, bumaba yung kanyang ama at sinalutong siya at niyakap siya ng kanyang ama at hinagkan siya ng kanyang ama, mga kapatid. Amen? Alam niyo ho, kahit tayo, lumayo man tayo sa mahal na Panginoon, kahit yung puso mo, lumayo pa niya sa mahal na Panginoon Diyos. Kahit nandito ka lagi sa gawain ng mahal na Panginoon, pero yung puso mo, malayo sa Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. Amen? Kasi yung tinatawag kasing backslider, mga minamahal kong kapatid, hindi po yung hindi umaating dito. Di ba? Yung backslider, kahit lagi ka na sa gawain, pero yung puso mo, wala sa Panginoon. Backslider ka. Yun yung tama. Amen? Hello? Kasi ang kailangan ho talaga, mga kapatid, sa tuwing tayo po nasa gawain ng mahalapan ng Diyos, dapat yung puso natin, dapat nasa Panginoon. Kumusta ngayon, mga kapatid? Yung puso ninyo, nasa Panginoon ba? Ikaw mismo na, Amen. Yung isip natin, saan kaya ngayon? Yung isip natin, nasa Panginoon ba? Kung nasa Panginoon yung isip mo, nakapanumbalik ka. Kung nasa Panginoon ngayon yung puso mo, nakapanumbalik ka. Pero, kahit nandito ka, yung isip mo, naglalakbay, katulad ng nung wala ka. Lahat tayo magsabi po sa bakit? Kasi kung nais kasi ng Diyos, mga minamahal ko kapatid, physically present, nais din ng Diyos, dapat present din yung mentality. Yung isip natin at puso natin. Amen? Hello? Kasi physically present ka, pero mentally absent ka naman. Anong halaga mo? Mas mahalaga, mga kapatid ko, doon pa lang sa bahay, alam natin yung pinunta natin dito. Ano ba ang dahilan kung bakit nandito tayo? Para sumamba sa Panginoon. Hindi magdalo. Amen? Hello? Kasi marami ho, mga kapatid, pumupunta sa simbahan, hindi naman talaga sumambay. Dumalo lang. Lahat tayo masabi po sa dumalo lang sila, hindi talaga sila sumamba. Amen? Kasi yung sumamba, yun yung nais ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang mga tunay ng mananamba. Ano ba yung kabaliktaran ng tunay? Hindi tunay. Oh. So ngayon, mga minamahal ng mga kapatid, kayo na yung nakakaalam niya. Amen? So ngayon, nasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay problema, pagsubok, karamdaman. Ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan.
Amen? Kaya huwag na tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Huwag na tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasama. Kundi dapat baguhin natin ang pananaw ng ating pong pamumuhay at tayo po'y manampalataya sa ating pong tagapagligtas na walang iba ang ating pinakamahal na Panginoon. Sapagat ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, ang talata po ay 12, dito sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ipinigay sa mga tao na siyang makapagliligtas sa kanila. Pakibasa ng kapatid. Gawa, Kapitulo 4, ang talata ay 12. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 4, sa talatang 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng banal na kasulatan, pakiulit. At sa kanino mang iba At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. walang kaligtasan. Hello? Gising po ba lahat? Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Tandaan po natin, hindi relihiyon o simbahan o grupo ang magliligtas sa atin. Kasi sabi ng Biblia, kung sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Kanino tayo magkakaroon ng katiyakan at magkakaroon ng kaligtasan? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Okay. Na ibinigay sa mga tao. Na ibinigay sa mga tao Na sukat nating na ikaligtas. siya o sukat natin ikaligtas na siyang makapagliligtas sa atin. Pakihanda, Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 10. So ngayon mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, walang ibang makapagliligtas sa atin. Sino ba yung makapagliligtas sa atin? Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabagat ang sabi ng Biblia sa silong ng sa ibabaw o sa silong ng langit, mga minamahal kong mga kapatid, ay walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Hindi sa pangalan ni Pablo, hindi sa pangalan ni Piloto, hindi sa pangalan ng sino mang apostol, hindi sa pangalan ng anumang relihiyon o ng grupo, mga kapatid, ang siyang makapagligtas sa atin, kundi ang sabi ng Biblia sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Okay, palibasa. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Okay, pakitaas mo na sa size. Tuloy-tuloy lang. Sa 6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaling isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo na sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila ni Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipahayag ng lahat ng dila ni Jesus. Lahat mo sa Emperor's Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, na bagamat siya po ay Diyos, inanyang hindi panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito. At nakiayon sa mga tao, nakitulad sa mga tao. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan,
kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, ginawa niya ito para abutin ka. Para abutin tayo. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Amen? Kasi yung gusto niya ililigtas tao. Hello? Tao yung ililigtas, kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa atin at naging alipin at siya po'y naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Amen. Sa ano na dahilan? Okay, tuloy. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Okay, kaya naman siya ay pinakadakila ng Diyos. Okay, tuloy. At siya'y binigyan ng pangalang lalo na sa lahat ng pangalan. Oo, binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Okay. Upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod. Okay. Ang sabi ng banal na kasulatan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod. Lahat ha? Lahat ng tuhod ay luluhod. Hindi kasama dito yung mga rekurto na may tuhod. Hindi yan makaluhod. Amen. Lahat tayo masabi po sa so lahat ng tuhod ay luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi luluhod sa tao. Amen. Hindi luluhod sa ribulto. Kundi luluhod, lahat ng tao, luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng may dila, ipapahayag nila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Okay, tuloy. Nang nanga sa langit. Nang nasa langit. Yung nasa langit, mga kapatid ko, ay luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaninong pangalan sila luluhod? Sa pangalan ni Jesus Cristo. Luluhod ang lahat ng tuhod na nandoon sa langit, yung mga anghel. Sila po'y luluhod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, tuloy. At nang nanga sa ibabaw ng lupa. Oo, nang nasa ibabaw ng lupa, kasama ba tayo doon? Amen. Kasama tayo doon, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng tuhod na nandoon sa langit ay luluhod at lahat ng tuhod na may tuhod dito sa lupa ay iluluhod Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa, At nang nanga sa ilalim ng lupa. okay, palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito pa rin doon sa ilalim ng lupa. Amen. 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 Alam niyo po ba yung mga ibon? Amen. Nagpupuri yan sila sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit yung mga kahoy, nagpupuri yan sila sa mahal na Panginoon. Amen. Lahat tayo magsabi po sa kahit yung mga bato, mga kapatid na sinabi na mahal na Panginoon noong panahon na siya po'y nangangaral at ang sabi ng mga tao, ang iingay naman ng iyong mga alaga, patahimikin mo sila. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Kung tatahimik sila, yung mga bato ang sisigaw. Bakit pa kayo doon? Yung mga bato ang magpupuri, yung mga bato yung magtatanong, sisigaw yung mga bato, papayag kayo doon. Yung mga bato, magpupuri sila sa mahal ng Panginoon, yung mga kahoy, lalo higit sa lahat tayo. Amen. Sapagkat tayo yung tinubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa atin, mga kapatid, nagsakripisyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kasalanan natin ay inato ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ngayon, ano ang igamalit natin para sa mahal na Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan na kanyang ginawa sa atin? Magpakabuyo sa paggawa ng kasamaan o magpalamig-lamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos o hindi mo papahalagahan yung tungkulin na ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ginawa ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko sa atin, kung malawak yung ating pagkaunawa patungkol sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito po ay hindi kayang gawin, mga kapatid ko, ng ordinaryong tao. Amen? Hindi ito magagawa ng sino mang may pananampalataya. Di ba? Tayo nga, mga minamahal ko pa, marami nga mananampalataya eh. Pagdating pala ng pagsubok susuko na eh. Amen. Amen? Amen. Yung ibang mga apostol, mga kapatid, naninindigan sila. Mamatay ang buhay sa Panginoon sila. Subalit, doon ba mga kapatid ko sa mga alagad, mayroon po bang naninindigan? Yung iba, hindi. Kasama doon si Dimas. Amen? Si Dimas,
iniwan niya yung kanyang tungkulin. Si Dimas, mga kapatid ko, mas pinahalagahan ni Dimas yung mga bagay sa mundo. Kaya ang tawag doon, di masyadong dumadalo, di masyadong nagpupuri, di masyadong sumasamba, di masyadong nakapokus yung isip nila, yung puso nila sa Panginoon. Mga Dimas yan. Di masunurin. Di nagpapahalaga. Amen. Mga Dimas, bakit? Kasi pinapahalagan kasi ni Dimas yung bagay sa mundo kaysa bagay na para sa Panginoon. Lahat tayo magsabing amen. Okay, salamat. Salamat kayo mga kapatid. Lahat tayo magsabing praise the Lord. So ngayon mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, dito sa ibabaw ng lupa, doon sa langit, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng tuhod ay iluluhod. Hindi sa pangalan ni Pablo, hindi sa pangalan ni San Roque, hindi sa pangalan ni Kalunsod, hindi sa pangalan ni o sino mang Diyos mga kapatid dito sa lupa. Amen? Hindi sa pangalan ng mga apostol, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po yan, mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon, naalala ko, mga kapatid ko, kasi meron pong mga nagtuturo, itong mahal na Panginoon at si Satanas magkapatid raw. Oh? Meron yan. Yung Mormons. Sabi nila, ang doktrina nila, ang mahal na Panginoon at si Satanas ay magkapatid. Mali. Lahat ay masabi, praise the Lord. Mali yun. Wala yun sa Biblia. Amen? Lahat ay masabi, amen? Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, ang tama, walang ibang pangalan na sasambahin natin. Sabi naman ng iba, sasambahin ang mahal na Panginoon o sino magliligtas sa atin? Ang Diyos. O ano ang pangalan ng Diyos? Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos? Ama. Wala silang naibigay ng pangalan. Tama? Mayroon pong pangalan yan. Ano ba yung pangalan ng Diyos? Jesus. Kasi mga kapatid, kung sasabihin natin na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi Diyos, siya ay tao. Ang sabi ng Exodo, Kapitulo 20, mga kapatid ko, huwag kang gagawa ng anumang imahin na kawangis ng tao na siyang sasambahin mo o luluhuran mo. Amen? So ngayon mga kapatid, doon sa sinabi ng Exodo at sinabi niya ng banal na kasulatan, ay hindi na po yan pupwede. Amen? Subalit ang sabi ng Biblia, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sasamba ka at siya lang ang iyong paglilingkuran. Amen. Amen. So malinaw po yan, mga minamahal kong mga kapatid, na siya lang yung dapat nating sasambahin. Siya lang yung dapat nating paglilingkuran sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay dito sa silong ng langit na siyang makapagliligtas sa atin, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Lahat tayo magsabi niya. Amen. Ang tanong mga kapatid, alam po ba natin kung sino yung sinasamba natin? Alam po ba natin kung sino yung pinaglilikuhan natin? Alam po ba natin kung sino yung ating dapat sinusunod? Dapat, kung mayroon kang susundin, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yung utos ng mahal na Diyos, yun po, mga kapatid ko, ang pinakamahalaga na dapat sundin ng tao. Okay, tuloy. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa lahat ng mga mananampalataya ay ipapahayag nila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ay Diyos.
sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen? Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang sabi po ni Isaias, sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 9, ang talata po, 9, ang talata po ay 6. Okay. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanatang 9 sa talatang 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Okay, ano sabi ng banal na kasulatan? Sa atin ay ipapanganak ang isang batang lalaki. Ano yung tawag sa kanya? Tawagin siya? Tawagin siya? At ang pamamahala, Hindi, tawagin. kamangha-mangha, Oh, tatawagin siya kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Sino yung tinutukoy po ng Biblia na Ama? Ang ating pinakamamahalang Panginoong Hesukristo. Sino yung tinutukoy na makapangyarihang Diyos? Ang ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. Sino yung tagapayo? Ang ating pinakamamahalang Panginoon. Hindi pa siya pinanganak nung panahon, mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, tatawagin siya kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Amen? Sino yun? Ang ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, dapat alam po natin para hindi tayo mailigaw ng sino man, mga kapatid ko, kaya dapat inaaral natin ang salita ng ating pinakamamahalang ng Diyos upang malaman natin yung ating pong pinaglilingkuran. Amen? Dapat alam mo kung kanino ka lumulunod. Dapat alam mo kung kanino ka sumasamba. Dapat alam mo kung sino yung pinanaligan mo, sino yung pinagkakatiwalaan mo. Sapagkat kung sa Diyos ka nagtitiwala, isang tiyak na bagay, hindi ka mapapahamak. Amen? Kung sa Diyos ka nananalig, isang tiyak na bagay, hindi ka mapapahamak. Pakihanda, Jeremias, Kapitulo 17, ang talata po, mga kapatid ko ay 7. Okay, Jeremias Kapitulo 17, ang talata ay 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Okay, ano sabi ng banal na kasulatan? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Mapalad ka kung sa Panginoon ka nagtitiwala. Amen? Pero sa panahon natin ngayon, mga minamahal mga kapatid, marami sa atin na mga minsan pa nga, kasamahan pa natin mga kapatid, yung tiwala nila wala sa Panginoon. Nasa tao. Wala sa Panginoon yung tiwala nila, nasa ribulto. Amen. Yung tiwala nila, mga kapatid ko, wala sa Panginoon. Nasa sarili nila. Yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Yung masabi ng banal na kasulatan sa 5:17, 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang mga tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Oh. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Amen. Yung tiwala niya, yung pag-asa niya ay nasa tao. Yung kakayahan niya, doon na siya umaasa. Di ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Mapapahamak ka. Amen? Kaya nga sabi ng ating pinakamahal na Diyos, mga kapatid,
kung tayo po'y aasa tayo, magtiwala tayo, dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag sa tao, huwag sa ating sariling galing, huwag sa ating talino, huwag sa ating kakayahan, kundi dapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kasi kapag sa Diyos ka nagtitiwala, isang na bagay, hindi ka mapapahamak, hindi ka maililigaw, at hindi ka mamamalit. Amen? Kasi sa Diyos ka nananalig at sa Diyos ka nagtitiwala. Siya yung sinusunod mo, bawat payo niya, bawat advice niya, bawat salita niya, sinusunod mo, ipinapamuhay mo, isang tiyak na bagay, hindi ka mapapahamak. Subalit kung sundin mo ang bugso ng damdamin mo, sundin mo ang udyok ng kakilala mo, ng kaibigan mo, na wala naman sa Panginoon, isang tiyak na bagay, mapapahamak ka. Subalit kung susundin mo salita ng Diyos, isang tiyak na bagay, maitatama ka. Amen. Matutuwid tayo, mga kapatid ko, sapagkat ang sinusunod mo ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lahat tayo magsasang puso. Sino dito nakakilala kay Cornelio? Taas yung kamay. Cornelio. Di nyo kilala si Cornelio? Ha? Ipagkikilala ko kayo. Si Cornelio, sabi ni Mika, yung kapitbahay daw nila. Si Cornelio, isang taong matuwid, banal, matatakutin sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, hindi lang siya, kundi pati ang kanyang pamilya. Pati yung kanyang mga sundalo. Ha? Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Pati yung mga nasasakupan niya. Kung ano yung pamumuhay na ginawa ni Cornelio, mga kapatid ko, ganun din ang kanyang mga kasamahan. Mahirap yun. Tama? Eh, yung pamilya nga lang natin, mga kapatid, ang hirap ka natin ibigay para sa mahal ng Panginoon. Di ba? Nahirapan tayong akalin sila, dalhin sila sa mahal ng Panginoon, pero si Cornelio, mga kapatid, iba. Bakit? Kasi simulat pa lang, yung pamilya niya, yung mga anak niya, at yung pamilya niya, dinala niya na para sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, pero sa totoo lang talaga, wala talaga silang, kumbaga, hindi talaga sila pumupunta talaga ng simbahan. Sa bahay lang sila nananalangin. At natatakot sila sa Diyos. Kahit sa kabila na ganun yung kanilang pong pamumuhay, mga kapatid ko, pero makadiyos sila. Amen? Pati yung kanyahong mga nasasakupan. Subalit, ang sabi ng mahal ng Panginoon, nangusap sa kanya, Cornelio, meron pa dito Cornelia. Ang sabi mga kapatid, ang iyong katapatan, ang iyong paglilimos, ang iyong mga pananalangin ang nagpapailang ng doon sa langit. Umabot doon sa mahal ng Panginoon. Yung mga prayer niya, yung mga pananalangin niya, yung pamumuhay niya may kabanalan, umabot doon sa mahal ng Panginoon. Sa kabila na siya po, mga kapatid ko, ay unbeliever. Hindi talaga siya kasama sa, kumbaga, ibang grupo talaga siya, mga kapatid. Amen? Hindi talaga siya kasama sa Christianity. Christianity. Iba siya, mga minamahal ko, mga kapatid. Kumbaga sa panahon nila, ito sila, mga kapatid ko, ay mga marumi. Amen? Mga marumi sila. Mga tawag nito. Kumbaga mga makasalanan sila. Pero sa kabila, mga kapatid, na mga makasalanan yung kanyang mga lahi, subalit itong si Cornelio, mga kapatid ko, ay natatakot siya sa Diyos. Amen? Yun yung kagandahan, mga kapatid. Subalit, ang sabi ng ating pinakamamahal ng Panginoon, Cornelio, yung mga dasal mo, yung pagbibigay mo sa mga tao, yung mga paglilimos na ginagawa mo, yung mga pananalangin mo, umabot doon sa akin. Subalit, mayroong pangkulang sa iyo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kahit mabait ka, kahit matulungin ka, kahit mapagbigay ka, kahit lagi ka pang nagdadarasan araw at gabi,
hindi pa niya sapat para papasok ka ng langit. Amen. Mayroon hong kulang. Amen. Ano yung kulang kay Cornelio? Kulang sa kanya yung pumunta sila simbahan. Amen. Amen? Kasi para sa kanya, batuin na siya eh. Banal na siya para sa kanya kasi namumuhay naman siya na may kabanalan, natatakot naman siya sa Diyos, nananalangin naman siya sa Diyos. Subalit mga kapatid ko, hindi sapat yun para sabihin naligtas na si Cornelio. Amen? Amen. Ano yung sabi ng banal na kasulatan? Pinapunta siya ng anghel. Ang ating pinakamamahal ng Panginoon kay sino apostol? Ha? Kay Apostol Pedro. Pinatawag itong si Apostol Pedro. Lahat na mo sa first Lord, pinasundo. Amen? Ngayon, mga kapatid ko, pinuntahan itong si Apostol Pedro. Pagdating doon, mga kapatid, ngayon, kasi yun yung sabi sa kanya ng mahal ng Panginoon, sumama ka, may mga tao naghahanap sa iyo, sumama ka sa kanila, sapagkat sila ay inutusan ko. Amen. Praise the Lord. Amen? So ngayon mga kapatid ko, si Apostol Pedro sumama sa kanila. Pumunta sila doon sa lugar kung saan taga doon si Cornelio, mga kapatid. At pagdating nila doon, ano ang ginawa? Anong ginawa ni Cornelio? Pagdating nila doon, mga kapatid, ay hindi pa sila dumating, ang ginawa ni Cornelio, tinipon niya ang kanyang buong sambayan. Pakibasa muna kapatid. Gawa Kapitulo 10, dito lang tayo na sa pinakalas na. Gawa Kapitulo 10 sa 20. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang G sa talatang 20. Datapwat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahilan ng inyong ipinarito? At sinabi nila, ang sentoryong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukasan, nagbangon siya at umalis na kasama nila. At siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Joppe. At nang kinabukasan, nagsipasok sila sa Caesarea at sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya ay pumasok siya at kanyang narantan ang maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumanduman. Dahil din dito'y napalito akong hindi tumutol ng anuman nang ako'y ipasundo. Itinatanong ko nga kung sa kadahilanan ipinasundo ninyo ako. At sinabi ni Cornelio, may 4 ng araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito, tumindig sa harapan ko ang isang lalaki
lalaki na may pananamit na niningning. At sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo, at ang iyong mga paglilimos ay inaala-ala sa paningin ng Diyos. Amen. Panapakan muna natin ang ating pinakamahal ng Panginoon. Lahat ay masabi, praise Lord. So ngayon mga kapatid, ano yung sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, tinipon ni Cornelio ang kanyang mga kamag-anakan. Ang kanyang mga kaibigang malapit sa kanya o kanyang minamahal ng mga kaibigan. Tayo kaya mga kapatid, mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng kanyang kamag-anakan, tinipon niya. At lahat ng kanyang mga kaibigang minamahal, tinipon niya. Amen? Lahat tayo masabi po sila. At pagpasok ni Cornelio, pagpasok ni Pedro, mga kapatid, doon sa bahay ni Cornelio, so nung makita ni Cornelio, mga kapatid, anong ginawa ni Cornelio? Nagpatiha pa siya. Lumuhod siya. Sumamba siya, mga kapatid. Natuwa ba si Pedro, mga kapatid? Hindi. Kasi alam kasi ni Pedro kung sino yung sasampahin ng tao. Amen? Alam kasi ni Pedro, mga kapatid ko, kung kanino luluhod ang tao. Di ba? Ano yung sabi ni Pedro? Tumayo ka. Sapagkat ako rin ay taong kagaya mo. Amen? Ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po inaangkin ni Pedro yung papuri. Ha? Yung hindi niya tinanggap yung ganong mga hain, mga kapatid ko, sapagkat alam niya na ang Diyos lang ang siyang dapat sasambahin. Ang Diyos lang ang dapat paglilingkuhan. Kaya sabi ni Pedro, tumayo ka, sapagkat ako rin ay taong kagaya mo. Ngayon kaya mga kapatid, kung makapagsalita yung revolto, ano sasabihin sa inyo? Huwag niyo akong luhungan, huwag niyo akong tawagan. Kahoy lang ako. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, may tainga, hindi naman nakakakinig. May ilong, hindi naman nakakaamoy. May kamay, hindi naman nakakahawa. May paa, hindi naman nakakalakad. Kaya nga, pinuprosesyon mo lang. Tama? Iba't iba pa yung mission na. Ha? May special, may ordinary. Ha? Pag special, mahal-mahal. Tama? May hulugan pa. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sabi ni Pedro, huwag niyo akong luhuan. Tao lang ako. Amen? Huwag niyong balikin yung pangalan ko. Tao lang ako. Kanino ka dapat tatawag? Kanino tayo dapat sasamba? Kanino tayo dapat maglingkod? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang, siyang makapagliligtas sa atin. At nasabi ng banal na kasulatan, natatangi o nalalaman ni Apostol Pedro, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen? Kasi iniisip kasi na nung panahon nila, hindi sila po pwede makihalubilo sa mga Hintil. Kasi yung mga Hintil kasi makasalanan talaga yun. Kaya yung mga Hudyo, hindi sila po pwede makihalubilo sa kanila. Kahit sa pagkain, mga kapatid, hindi sila pwede. Kasi nga, sabi na, taga-ibang bansa sila. Mga Hintil. Subalit, ano sabi ng mahal na Panginoon? Ang sabi ni Pedro, nalalaman ko, nakakalastas ko sa 34, patibas. Ano sabi niya? 33. Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo't parito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangalilito sa paningin ng Diyos, upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko sa
ko sa hindi nagtatangi ang tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, 35. kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Verse 9. Ano sabi ng banal na kasulatan? Bawat bansa. Amen. Kasama ba rin ang Pilipinas? Amen. Oh. Bawat bansa eh. Amen. Bawat bansa na may takot sa Diyos at kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nagtatangi sa mga tao o ng mga tao. Hindi siya namimili kung ano yung kulay natin. Amen. Amen? Ha? Hindi siya namimili, mayaman ka man o mahirap ka man. Pulubi ka man, ano man yung katayuan mo, ano man yung kalagayan mo. Hindi yan, mga kapatid ko, hindi namimili ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero bakit kaya, mga kapatid, ang mga tao, ang galing nilang mamili? Amen. Pag mayaman, itsapuira ka. At pag mahirap, itsapuira ka. Pero pag mayaman ka, akin ka. Di ba? Amen. Lahat ay masabi po, no? Kakampi mo kapag mayaman. Amen. Amen, kapag mahirap, hindi ka kampi. Amen. Hindi patas, mga kapatid. Amen. Eh sabi ni Pedro, sabi niya, ang Diyos, alam kong hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Mahirap o mayaman, ang Diyos hindi siya nagtatangi. Amen. Hindi siya namimili. Amen. Amen? Ang Diyos, mga kapatid ko, ay tapat. Amen. Praise the Lord. Mayaman ka man o mahirap, kung ikaw ay isusubong mo yung buhay mo sa mahal ng Panginoon, natatakot ka sa Kanya, lagi kang nagdarasal sa Kanya, lagi kang nakikinig ng Kanyang mga salita. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, isa sa dahilan kung bakit pinasundo ni Cornelio si Apostol Pedro, dahil sabi niya, gusto niyang pakinggan, marinig ang lahat ng ipinag-uutos sa Kanya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Lahat eh. Okay, pakiulit sa 33. Sa 33. Pagdakang ay nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo ipinag-utos ng Panginoon. Okay, ano sabi? Upang dinggin, pakinggan nila lahat ng pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Amen. Si Cornelio, mga kapatid ko, paano po ba natin ihambing sa buhay natin? Paano po natin, mga kapatid, iisipin? Yung katayuan ni Cornelio, yung katapatan ni Cornelio, yung paglilingkod ni Cornelio, at yung paglilingkod natin. Amen. O pwede ba natin iparehas? Hindi. Amen. Amen. Pero tandaan natin, ang paglilingkod sa mahal na Diyos, hindi ito palisahan. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay nakadepende kung ano yung nasa heart mo, nasa puso mo. Amen. Amen? Amen. 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 Kahit talented ka pa, lahat ng talino nandiyan na sa'yo. Kung yung puso mo, wala naman dyan sa ginagawa mo, walang saya-saya. Amen. Sapagkat ang hinahanap ng mahal na Diyos, hindi lang talentado, talented, matalinong tao, mga kapatid ko, kundi tapat din sa Panginoon. Amen. Amen? Lahat ng masabi po sa kahit iba, si Cornelio, ang galing niyang magmanage ng tao eh. Amen. Amen? Nakuha ba natin mga kapatid? Amen. Bakit nadala ni Cornelio yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigang minamahal? Sapagkat nakikita nila kay Cornelio kung paano si Cornelio naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala silang may pipinta sa paglilingkod ni Cornelio sa Diyos. Amen. Amen? Kaya pag sinabi ni Cornelio, sumama kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos na sasabihin ni Pedro. Amen. Hindi sila tumanggi. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sabi niyan, maraming taong nagkakatipon doon. Amen. Amen?
Amen. Amen. Bakit? Kasi nga si Cornelio, alam nila kung ano yung pamumuhay ni Cornelio at alam din nila kung ano yung mensaheng pakikinggan nila. Salita ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sila mga kapatid ko ay nandoon, nagkatipon sila sapagkat alam nila na yung mapapakinggan nila ay salita ng Amen. Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tandaan po natin. Okay. Tandaan po natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Tayo po, mga kapatid ko, ay nakikipagdigma. Hindi sa laman. Amen. Kundi, nakipagdigma tayo sa Espiritu. Amen. Amen. Minsan may mga kamag-anak tayo, may mga pamilya tayo na hindi pa nakapaglingkod sa mahal ng Diyos. Ha? Inasal natin sila sa mahal ng Panginoon. Amen. Inahanap natin sa dasal, pananalangin. Bakit? Kasi po mga kapatid, darating ang araw. Darating ang araw na ang Diyos lang siyang gagawa ng paraan para sila makalapit sa mahal ng Panginoon. Amen. Amen. Pero ito lang ang huwag natin makalimutan. Huwag ka lang magsawang magpaalala sa Kanya. Amen. Dahil kung darating ang araw, mga kapatid na mapapahamak sila, hindi ka na nila masisisi. Amen. At ang sabi ng Ezekiel, hindi na sisingilin sa iyo ang kanilang buhay. Amen. Amen? Sapagkat pinalalahanan mo na sila, ginawa mo na yung trabaho mo, itinuro mo na sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Na totoo ang langit, totoo ang impyerno. Subalit kung ayaw nilang maniwala, kahit ilang patay pang bumangon para magsabi sa kanila, patutuhanan sa kanila na totoo ang impyerno, kung ayaw talaga nilang maniwala, hindi talaga sila maniwala. Amen? Pero ito lang huwag natin makalimutan. Ang impyerno ay hindi ko ito lugar para sa mga tao. Amen. Hindi ko nakadesenyo para sa mga tao. Ito po ay nakadesenyo ito para sa mga anghel na kumalaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para kay Satanas. Amen. Amen? Lahat tayo magsabi person. Praise the Lord. Ayan lang mga kapatid, nakakalungkot isipin na marami po mga tao na na-influensyahan ng diablo. Amen. Diba? Amen. Mas malakas yung hatak ng kaaway. Amen. Amen? Lahat tayo magsabi personal. At alam niyo po ba, pag ang isang mananampalataya lumayo sa Panginoon, nang lalamig, nang hihina, mga kapatid, nalulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan po natin, mga kapatid, huwag tayo maging sakit ng ulo ng mahal ng Panginoon, kundi dapat maging sakit ng ulo kami sa taas. Amen. Amen? Amen. Sa lagi mo magpunta sa simbahan, sakit ka ng ulo ni Satanas. Amen. Yung lagi ka nagpupuri sa mahal ng Panginoon, sakit ka ng ulo ni Satanas. Yung lagi ka nananalangin sa mahal ng Panginoon, sumasakit yung ulo ni Satanas. Bakit? Kasi nga mga kapatid, tuloy-tuloy yung pagtrabaho niya para ilayo ka sa Panginoon. Subalit, nanindigan ka para sa iyong kaligtasan. Amen. Kahit na sa pagsubok ka, kahit na sa kahirapan ka, kahit na sa kawalan ka, hindi ka napagod at hindi ka nahimagod. Nagpapatuloy ka pa rin na maglingkod sa mahal ng Diyos. Amen? Lahat tayo magsabi, Prosto! Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, ang papasok sa langit, sino? Ang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at namumuhay ng matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata mga kapatid na ating pong bubuksan. Ako na lang ang mabasa. Dito po sa alat po ng Ezekiel, Kapitulo 14, ang talata po mga kapatid ay 20. Sabi po dito ng banal na kasulatan, bagaman si Noe, si Daniel, at si Job ay nandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae. Babae man, ang kanilang lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamagitan ng kanilang kapihan. Sino yun? Binanggit lang pa rin. Si Noe, si Job, si Daniel, nandoon sila. Pero alam niyo po ba kung ano yung sinasabi? Hindi niya maililigtas ang kanilang anak na lalaki o anak na babae o ang kanilang asawa
kundi ang maililigtas lang nila ay ang kanilang sarili. Amen. Amen? Sa pamagitan ng kanilang pagiging matuwid. Amen. Sa pamagitan ng kanilang pagiging makadiyos. Sa pamagitan ng kanilang katapatan sa Panginoon. Amen? Amen. Yun yung magliligtas sa atin. Kaya mga kapatid ko, tayo po, ang makapagliligtas lamang sa atin, ito po'y nakalipindi kung papaano natin susundin ang utos ng Diyos. Amen. Kaya ang tao kasi walang kakapatan mag-judge, Amen. maghukom, mga kapatid. Sapagkat ngayon, maaaring kakatulan. Bakit kakatulan? Ngayon, pero bukas, hindi na. Amen. Amen? Pag nagkasala ka ngayon, maaaring sabihin ko sa iyo, mapapahama ka. Subalit bukas, hindi ko na sasabihin. Amen. Amen? Bakit? Kasi nakita lang kita nung time na yon. Kaya sasabihin ko, mapapahama ka na. Subalit, kung magsisi ka, talikuran mo, at magbalik loob ka na ng buo sa mahal ng Panginoon, ang Diyos mo na paalam. Amen. Tama? Lahat na sa aming puso. Ibalagpak po muna natin ang ating mga kamay. Sinunin po ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga oras na ito mga kapit, tayo po lahat ay tumayo at tayo po, mga kapatid ko, ay magpasalamat sa ating pinakamamahalang Panginoon Diyos. Na sa kabila na tayo po ay nagkukulang, sa kabila na tayo po ay nagkakamali, sa kabila na tayo po, mga kapatid ko, ay nangihihina. Subalit ang ating pinakamamahalang Panginoon ay hindi nagsasawang magpaalala sa atin. Hindi nagsawa, mga kapatid ko, na sabihin sa atin na anak, magpapakuloy ka sa paglilingkod. Hindi siya nagsasawang, mga kapatid, na tayo po'y itatama at itutuwid. Tayo po'y patuloy pong kinakausap ng ating pinakamamahalang Panginoon Diyos upang maitama natin at mabago ang ating pong pananaw sa buhay bilang isang tunay na mananampalataya. Tandaan po natin ang buhay natin sa mundo ito ay maiksi lang. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng mahal na Diyos. Huwag nating hayaan na magiging sayang ang pagkakataon ito. Kundi, pahalagahan po natin sapagat ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos